YouTube and sa iba't ibang platform ng social media. Mga sir, ang tanong ko lang, ano po yung magiging contingency plan po natin kung sakaling maulit na naman yung September 21 na kaguluhan? Kasi yung nangyari po ay pinaratang noon sa grupo natin yung gulo na ginawa po nila. And yung pangalawa po, hanggang kailan po magrarally yung Save the Philippines Coalition dahil si Claire Castro ay nag-announce na po na hindi bababa sa pwesto si Bongbong Marcos. Yun po. Okay. Maraming salamat. Tama po yung tanong nyo sapagkat noong September 21, nakita natin yung kaguluhan. Maliwanag naman na hindi kami kasama rin sa grupo kung saan nanggaling yung mga nanggulo. Kami po ay nasa Liwasan, Bonifacio. At nag-marcha kami from Liwasan. Nakarating lang kami ng Nagminyola. Sa Recto, Corner, Moraita. Sapagkat nakabarikada na yung mga pulis doon eh. Actually kami ang ginugulo eh. Kaya nga, sa hanay namin, lalo sa mga manggagawa, di ba? Iniisip namin, para hindi maulit yon, di ba? May partial kami mga sarili at napatunayan namin nung September 21 po yan. Kaya dito sa darating na November 30, sa linggo, sisiguraduhin namin na yung hanay namin hindi mapapasukan ng mga manggugulo. Sapagkat yan, may mga kumakalat sa social media na guguluhin daw. At organized po yung namin organized labor. At sigurado kami na kung mayroong manggulo, hindi po manggagaling sa hanay ng grupo ng coalition. Lalong-lalo sa hanay ng mga manggagawa. Question. Yung question na lang ng pangalawa. Yung pangalawa, well, alam naman po natin na may mga tao na kapit tuko, di ba? May mga tao na walang hiya. May mga tao na talagang walang konsensya. So, ang pwede na lang natin gawin is we have to be consistent. November 30 might not be the day. So, continue. We will continue this until the entire Filipino people, kasi isa lang naman siya eh. Tayo, ilang milyon tayo. We decide that he is out. Umalis ka na dyan. We will not stop until that day comes. Good morning po. Para po kay Sir. Katanungan ko lang po, Sir, ano po yung masasabi natin o either po sa inyo pwede po sagutin na instead, automatic na sa batas naman po natin na if ever na bumaba ang presidente, matik po yan vice president ang upo. Ano po yung masasabi natin na pinapakalat po nila ngayon na kukuha sila ng caretaker para hawakan ng Pilipinas at yung silang Mulcaw. Ano po yung masasabi niyo? Well, may konti kaalaman din ako sa law. At one point in my life, I studied law. Hindi lang ako pumasa ng bar. Pero it's another life. Yun nga wala sa batas yun eh. Di ba? Parang ano ang magiging mandate niya? Sino yung mga taong mag-decide na siya ang magiging caretaker? Ano ang mandato nila na gagawin nila yun? So meron na tayong 1987 Constitution. Bakit baguhin pa natin? Bakit pa tayo gagawa ng panibagong solusyon? Na meron namang solusyon dyan na nanggaling kay Cory Aquino. Kung totoong dilawan ka, yung 1987 Constitution ay produkto ni Cory Aquino yan. Bakit hindi mo respeto? Alam niyo, isinusubo tayo doon sa maraming grupo, Dilawan, Makabayan, doon sa Resign All. Parang hindi, ayaw sundin yung saligang batas. Kasi pag hindi natin sinunod yung saligang batas, ano mangyayari sa atin? Mas magulo. Ayaw natin ng kudita. Di ba? Ang sa atin, sundin natin kung ano ang nakatakda sa saligang batas. Nagkataon lang si Bibi Sara, yung Vice President, na ayaw nila iupo. Di ba? So,
susunod tayo sa saligang batas. At kung hindi talaga magbibitiw si BBM, tuloy-tuloy naman itong pagkilos na gagawin ng hanay ng mga manggagawa at itong Save the Philippines Coalition. Yun lang po. Follow up po. May follow-up question lang po ako. Ano pong, para po sa inyo, ano po yung dahilan bakit ayaw nila kay VP Sara? Kasi pinagdidiinan nila talaga na pag bumaba si PBBM, ibang ipaupo nila na automatic naman dapat talaga si VP Sara. Napaka ano po parang napaka-obvious po, opinion lang po. Maraming salamat. Alright. Salamat. No? Actually, malalim ho yung rason kung bakit ayaw nila kay VP Sara. Hindi lang ngayon po yan. Na? Kung makikita natin, di ba, sa panahon ni PRD, di ba, nakita nila yung style ng governance eh. And Sara is Duterte. Una-una, sino ba ang umaayaw sa mga Duterte? Diba? Number one yung mga oligarko eh. Paliwanag po yan. Diba? Yan ang number one na umaayaw sa mga Duterte. Sapagkat, human nature naman yan eh. Diba? Status ko gusto nila yung ganitong lipunan na walang bumabangga sa mga oligarko na sila may control ng Pilipinas politically, economically. Di po ba? Okay. Ngayon, pangalawa, may ibang sektor pa. Diba? Huwag sana ma-open yung kung may mainstream media rito. Diba? Medyo karamihan naman dyan ay ayaw sa Duterte. Bakit ka mo? Sapagkat sa panahon ni Duterte, diba? Hindi siya sumasang-ayon doon sa kalakaran. Diba? Sapagkat alam naman natin na kahit na yung mainstream media natin ay hawak din ng mga oligarch. Diba? Okay. Pangatlo, bakit ayaw? Itong mga ibang nagrarally, itong mga dilawan at saka hilaw na dilawan, ayaw nila sapagkat pag nakaupo si Sara, baka wala na silang pagkakataon na makabalik sa pwesto sapagkat alam nila yung style of governance ng mga Duterte na gusto ng mga mamamayang Pilipino. So, yan ang kinakatakot nila eh. Kung makikita ninyo, resign all. Diba? Corruption daw. Pero ayaw mo ituro kung sino yung corrupt. Diba? Nakapokus sila doon sa maliit na sinasabi nila 125 million na confidence na kinurap doon ni VP Sara. Samantalang maliwanag naman may findings na ang kuha. Walang corruption po niya. Diba? Gawa-gawa lang po yan ng mga bayaran doon sa Kongreso. Diba? Pinagtulong-tulungan. At malas lang nila, hindi sila nagumpay. Okay. So, malalim po yan. Malalim po yan. Diba? Kaya itong mga iba-ibang mga nagrarally, diba? Hanggat maaari ayaw nila mag-resign si BBM. Sapagkat umaasa pa sila na baka sakali pagdating ng 2028 election, diba? Magkaisa sila, common enemy nila si Sara pagtulong-tulungan at matalo sa eleksyon. Pero ang katotohanan, habang tumatagal at na-expose itong grabing corruption sa gobyerno, lalong lumalakas si Duterte. Sapagkat hindi po nangyari sa panahon ng pamumuno ng mga Duterte yan. Kinakasangka pa lang nila yung human rights violation. Si VP Sara, hindi naman siya involved yan. Pangalawa, hindi naman totoo po yun na murder si PRRD. Di ba? Nakita nyo naman, ang bilang nila, ilan daw ang pinapatay? 36,000, sabi ng mga dilawan. Di ba? Pero ang nakasamparo sa 46 lang ata ang totoong kaso. So lahat po yung paninira. Kaya kung ang tanong, bakit ayaw na VP Sara? Yun. Sabi natin, number one dyan,
may kontrol ng politika natin, mga oligarch, ayaw nila talaga sa mga Duterte. Dahil gusto nila manatili yung ganitong kalakaran. Kasama na yung mga politiko natin. Human yun, nandiyan ka na eh. Ang sarap ng buhay mo. Eh bakit mo ilalagay si Sara Duterte pag nilagay mo si Sara dyan? Saan sila pupulutin? Mga korap sila eh. Ayaw ng Duterte sa korupsyon. Di ba ba? Tama. Ayaw ni Duterte sa korupsyon. Kaya ayaw nilang makaupo ang isang Duterte. Opo. Marami. Yun po. No?